Magandang araw sa inyo, aking kamag-aral. Lalong-lalo na sa ating guro na si Ginang Mercy M. Laneta. Ako nga po pala si Maria Christine Rabolan. At bago tayo pumunta sa ating talakayan ay meron akong inihanda sa inyong palaro. Ito ay pinamagatan na kilalanin mo ako. Sa larong ito, hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay kailangang mag-isip ng pangalan ng kanilang pangkat. May ipapakitang slogan ang guro at huhulaan kung anong produkto o paksa o kaya naman ay isang kumpanya. Sisigaw ang pangalan ng kanilang pangkat kung sino man ang mauna. Isang beses lang pwedeng sumagot ang bawat pangkat. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Isang pisil ka lang tapos kang butas ka. Sagot, Elastosil. Basta LG, sigurado. Sagot, appliances. Buong puso para sa Pilipino. Ang sagot ay GMA. The quality you can trust. Sagot, Bida ang saya. Sagot ay si Jollibee. We find ways. Sagot, BDO. Ayan ang mga halimbawa ng kailangan yung sagutan. Ayan. Ito ay ang mga taglines na makikita sa mga advertisement, sa mga patalastas o kaya naman sa mga anunsyo sa TV o kaya naman sa mga produkto na inihahandog o para makilala sa ito po. Upang ating makilala. Maraming salamat. At tumungo naman po tayo sa ating talakayan kung saan ang ating tatalakayin ay patungkol sa isang slogan. Ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa slogan. Ano nga ba ang slogan? Ang rasyonal ng paksa ay, ang slogan ay umusbong dahil kaakibat nito ang komersyalismo o pag-aanunsyo. Sinasabi ring nagsimula at naitatag sa larangan ng pagnenegosyo. At maging sa telebisyon, ito ang nagtutuyod sa kanilang pangangailangan upang makilala ang ipinakitang produkto ng karamihan. Ibig sabihin nito, ang slogan ay ginagamit sa pagnenegosyo para makilala ang kanilang produkto o ang kanilang kumpanya ng bawat tao. O para ito ay maging tatak sa kanilang kaisipan na kapag nakagamit sila ng kanilang produkto ay hindi nila makakalimutan ang isang kumpanya kung saan galing ang kanilang produkto na may kalidad at kagandahan na ginagamit nila. O kaya naman kapag may mga masamang panahon o kaya magandang benepisyo na maibibigay sa mamamayan,
Ginagamit din ang slogan sa pag-aanunsyo. Ang slogan, ito ay maikling pahayag hinggil sa isang tiyak na isyu o paksa. Ito rin ay isang uri ng matalinong paglikha ng parirala na maaring nasa anyong patula o tuluyan. Ang isang slogan daw ay magiging epektibo kung ito ay kinakailangang madaling maalala, paggamit ng tugmaan, may sapat na kaalaman sa paksa. Katulad ng mga tagline na nakasulat or nakalahad sa isang produkto ay madali natin itong makikilala dahil sa tagline na nakasaad dito. Katulad ng mga produkto na ginagamit natin sa pang-araw-araw at katulad din nito ang mga pagkain na ating binibili. Pagpapalawak. Ang slogan ay nagnanais magbigay puri, magpaliwanag o pagtaas ng katangian at layunin ng anunsyo. Ang slogan daw ay nagbibigay ng puri or magpaliwanag. Ibig sabihin nito ay ang slogan ay ito ay nagbibigay ng paliwanag tungkol sa isang bagay kung saan doon naisasalaysay ang description ng isang produkto o isang anunsyo ng isang o kaya layunin ng isang bagay. Kasaysayan. Ito ay maaaring sawikain o salawikain. Ito ay isang salita o pangungusap na pang-akit sa masa. Ito rin ay isang makahulugang parirala na ginagamit ng mga politiko. Nasaan yung panawagan na humihingi ng pagkilos at pagkakaisa. Ang halimbawa naman nito ay tuwing eleksyon ay may mga kandidato kung saan may mga nakalagay na kaakibat. Halimbawa nito ay ang kaakibat ng mamamayang Pilipino. Isa pa ay ang parang nasaan yung panawagan na humingi ng pagkilos at pagkakaisa, katulad ng isang pagkakaisa ng bawat Pilipino, o kaya naman ay ating linisin ang kapaligiran natin, o kaya naman ay tapat mo, linis mo, tapat ko, linis ko. Yan ang mga halimbawa nito. Okay. So, ito ang mga halimbawa. Mamamayan muna, hindi mamaya na. Sahod itaas, bilihin ibaba. Sa ikauunlad nagmayan, disiplina ang kailangan. Yes to God, no to drug. Tapat ko, linis ko. Tapat mo, linis mo. Gaganda pa ang buhay, katulad ng Bayantel. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to, 99.5 Love Radio. Maraming salamat sa pakikinig. Sana'y may natutunan kayo sa aking paksa ngayong araw.